Alam nyo, talagang laging tama si Tomas, no? At si Tomas talaga nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, ano? Kasi observer talaga siya, no? Nag-o-observe lang siya sa mundo, sa mga kinikilos ng mga tao, no? Particularly yung mga leader, no, ng mga bansa, no? At talagang halatang halata sa ngayon, no? Kumikilos na talaga sila. At nakikita na natin sa Pilipinas, no, na si Marcos talaga hindi siya ang nagpapatakbo, no? Kasi yung mabibigla ka talaga, no, sa napakaraming ghost projects, no? Tapos yung mga pagpuputol ng mga puno, no? Na talagang plano 'yan ng ng secret society, no? At saka may website na talaga sila, no? By 2030, yung tinatawag nilang agenda, no, na global reset. Ngayon kasi kung ibabase natin sa matematika, no? Yung mathematics, kasi napaka-importante ng mathematics para ma-determine natin kung ano ba talaga ang plano ng mga secret society, no? Ng mga globalists, tawag diyan, no? Mga elites. Tinatawag kong globalist yan kasi 1% lang yan ng population na yung mga wealthy, no? Yung mga businessman, at mga elites, no, binubuo lang yan ng mga yan, no, mga celebrities, mga politicians. Ngayon, ang nakakatakot diyan, ano, kung hahayaan natin o hindi magsasalita si Tomas, no, ah, plano na nila talaga diyan, may iluluklok sila diyan, no, na para i-deceive yung tao, no, na iluluklok nilang one world leader na talagang wala namang puso. Ibig sabihin, hindi talaga, wala siyang pakialam sa tao, kung hindi puppet lang siya diyan, no? Na maaaring si Elon Musk, manggagaling yan sa mayaman na susunod yan sa utos ng secret society, no? At walang pakialam sa mahirap kasi ang tatargetin talaga ang mga mahihirap, no? Biro mo 99% tayo, no, ng global population na mahirap, no? At saka ang mga middle class. Ang 1% lang, yung mga globalists o mga elites. Siyempre, sila ang mga investor, sila ang may mga pera, no? Kaya hindi rason na kahit sabi mo US citizen ka at mayaman ka at yung bansa mo naman lubog sa utang, hindi nangangahulugan na sakop ka ng bansa na yon, no? Kasi nga dahil nga mayaman ka, no, you can migrate in any country you wish, no? So hindi basihan na halimbawa American investor o American wealthy family na kahit na 39 trillion ang utang ng US, hindi doon dumidepende kung mahirap o mayaman ang bansa, no? Kumbaga, ang ginawa nila, hindi nila pinapayagan ang gobyerno na gano'n na maging sistema, no? Bagkus, nag-combine sila lahat ng mga wealthy, yun nga, yung 1%, no? Para sila ang maghari sa mundo. Pero ang pagkakamali dito nila na hindi nila na-anticipate, ang propesiya ng Biblia, no, na talagang napaka-accurate, no? At sinasabi nga rito na may isang one world leader na maghahari na talagang may puso at mayroong yung concern sa mga mahihirap, no? Kaya sabi ng Biblia, he causeth, no, small and great, rich and poor, free and slaves, no? So, makikita doon na nagkakaroon ng equality, no? At yung sinasabi ng marka, dalawang klase yan, ano? Hindi naman yung lalagyan ka ng microchip. Pero posible yon sa mga prisoners. Kasi ang mangyayari nga dyan, pagka one world government na, new world order, kasi bibigyan lahat ng tao ng universal income, no? Ngayon, syempre, yung mga prisoners, i-release yan dahil gastos pa ng gobyerno yan eh. Malaking gastos yan dahil pakakainin mo, magpo-provide ka ng security. Pero provided na bibigyan sila ng universal income at palalayain. Pero nakakulong pa rin, kaya lalagyan sila ng mga microchip, no?
So doon naman sa mga maniniwala kay Tomas bilang Kristo o pagbabalik ni Kristo, hindi naman automatic lalagyan kayo ng microchip. Kung hindi, ire-register lang kayo, no, pag digital currency na, para kayo ay makabili at makapagnegosyo. At the same time, kailangan nyo rin ng account para doon kayo bibigyan ng pension o yung tinatawag na UBI, no? Universal Basic Income. So that is on a monthly basis, no? So kung makikita nyo, ang plataforma ngayon ni Tomas, parang maingahan tulad kay Erap Estrada, no? Na para sa mahirap, dahil ito ay mahirap, no? Kaya lang ang kaibahan namin ni Erap, si Tomas tumatakbo bilang one world leader, no? At the same time, ang posisyon kasi na to parang emperor o kaya yung pero, no, sa o ancient Egyptian, na siya rin yung Diyos, no? Siya yung highest priest at the same time highest position in the government, no? Yun lang ang kaibahan. So, at saka ang kagandahan, si Tomas talaga ay mahirap, no? Walang hocus-pocus dito, no? Hindi pinag-uusapan kung gawa-gawa ba to o naghahangad to ng kayaman. Hindi talaga, dahil si Tomas mismo ay kasama sa maapektuhan kung hindi siya magsasalita. Kaya nga laban natin to, no? Lalo na yung mga kapwa nating Muslim. Alam ni Tomas yan kasi araw-araw niya nakikita yan, eh. Nakakausap yan, nakakalawbilo niya yan, no? Alam niya ang hirap. Dahil, siyempre, paano ka mabubuhay, no? Tapos, ito pang isa, no? Yung planado na lahat, eh. Si Elon Musk, nag-produce siya ng maraming robots, no? Kaya nahalata ni Tomas na bakit nagsisipag-resign yung mga tao ni Elon Musk. Bakit sila nagre-resign? Kasi nakahalata siguro na dahil bakit mass production ang mga robots. Kasi alam mo, pagka nag-declare ng New World Order yan, bibiglain na lang tayo, no? Tapos magde-deploy sila ng napakaraming robots. Hindi ko alam kung sundalo yan o for sure, labor force yan, no? Work labor force yan. So, ang mangyayari sa atin, lalo na ang mga kapwa nating Muslim, mamamatay tayo sa gutom, no? Lalo na kung ang magdidikta na leader ay hindi si Tomas, tatargetin talaga nila yan, no? Kaya yung mga puno pinagpuputol. Kasi ang gagawin dyan, yung palalabasin na natural disaster, malubog kayo dyan sa baha, no? Kaya ang daming ghost project dyan. So, importante talaga na suportahan natin si Tomas, no? At suportahan natin ang propesiya sa Biblia dahil ito ang talagang magliligtas sa atin, no? Tandaan nyo, ang pagtakbo ni Tomas ay para rin iligtas ang sarili niya, no? Dahil kung hindi nga tayo aalma at hindi nyo ako susuportahan, wala mangyayari sa atin. Pero, syempre, may kapangyarihan din si Tomas, sinasaad sa Biblia, yung tinatawag na iron scepter, no? O bakal na pamalo, para disiplinahin itong mga nasyon, no? Lahat ng nasyon. So, bukod sa kanyang kapangyarihan, no, na hatawin sila ng mga natural disasters, kailangan ko rin ang suporta nyo, no? Kasi kung hindi, tayo talaga ang maapektuhan dyan.